sa Ecclesiastes ipadayon nato sa Sunday. And na ako'y giandam na isa kawali, February manunta ni nga topic kay about love, di pa man kay dugay no. So kani ako i-share karon nga hapon, and I entitled no our message karon nga hapon, Whole Hearts in Christ. And ang atong verse isa lang makita sa Jeremiah chapter 29 verse 13. Ingon dinhi, if you look for me wholeheartedly, you will find me. No, salamat sa pulong sa Ginoo nga ato nabasa. By the way, ang Jeremiah chapter 29 was written to people nga nawad-an. Butang, people, lugar, balay. O makaingon ta nga ang nawala sa ilaha, irreplaceable. And in their moments of loss and brokenness, especially sa ato, kung naatay mawala sa ato, either butang man na siya, loved ones, unsay kasagara ampo nato sa Ginoo. Diba kung mawad-an ta, usually ampo nato ibalik. Gaampo ta og restoration. And din hitingali sa mga katauhan sa Ginoo sa Israel, naghangyo sila. Maybe they prayed for restoration. But God did not promise an immediate restoration. Unsay promise sa Ginoo diha? Kung naton tanawon sa passage, He promised His presence. Iyahang presensya. Busa sa ingon sa Ginoo diha, you will seek me and find me. And it is an important reminder sa atong tanan karon nga hapon makaigsunan that before God fills the emptiness in our lives, before niya ayuhon ang mga relationships nga nadaot, before niya i-restore ang kaminyoon nga nabungkag, before God heals grief, before God sends a solution, He asks for one thing. Ug ang iyang pangayoon sa imo ug sa ako, isang atong kasing-kasing. Ug mo ning gipangayo sa Ginoo dinhi sa ilaha, ihatag sa ako ang imong kasing-kasing. And in the context of Jeremiah chapter 29, it was written to people under exile, under Babylonian captivity. They lost their homeland. They were displaced, confused. Daghan sa ilaha grieving. And tingali daghan sa ilaha this time, daghan mga pangutana sa Ginoo. And in that broken season makaigsunan, unsa ingon sa Ginoo sa ilaha, you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Dili half-hearted nga pagpangita igsuon, dili divided na affection, dili conditional nga loyalty ang atong ihatag. Ingon sa Ginoo, makita ko ninyo kung inyong pangitaon ko sa tibuok ninyong kasing-kasing. Because God wants your whole heart. And when we seek God, even in broken seasons sa atong kinabuhi, dili lang healing ihang gisaad diha igsuon. He promised His presence. Ug tulo lang kabutang akong i-share karon nga hapon as we look at this verse. Una, whole hearts seeks God first. Busa ingon niya, seek me and you will find me. So kung imong pangitaon ng Ginoo, siya ang imong makita. Whole heart commits in love, and whole heart builds godly relationships. Ug mo nang giingon ako makaigsunan, notice in our passage, ang Ginoo wala siya nagsulti diha sa katawhan sa Israel sa grabe nga problema, even under the Babylonian captivity. Wala nagingon ng Ginoo that you will seek a solution. Wala nagingon diha seek emotional healing. Ang Ginoo nagingon diha, seek me. Because I believe makaigsuunan that when you find God, makita nimo ang tinuod na solusyon sa imong problema. Ang tinuod na gapangitaon sa imong kasing-kasing. And you will find purpose and meaning sa imong kinabuhi. Ang pangutana lang karon nga hapon, unsay buot pasabot sa pagsulti sa Bible nga ato siyang pangitaon sa atong tibuok na kasing-kasing. Unsay buot pasabot ka ng whole heart? Numatod pa sa mga Bible scholars, kanang whole heart diha, it has an idea of completeness, undivided loyalty, and total
devotion, not partial, not a divided heart, but a whole heart. Kaya ang divided daw nga kasing-kasing, moingon siya nga, nahigugma ko sa Ginoo. Pero mas gusto kong kontrol sa akong kaugalingon na kinabuhi. No, ang undivided daw, or ang divided na kasing-kasing moingon nga, nagsalig ko sa Ginoo. Pero ma-overcome gyapon ko sa akong mga kahadlok. Ningon pa sa uban, I want Christ, pero mas gusto po gyapon ko comfort sa akong kinabuhi. Pero dinhi ato makita makaigsunan, ang whole heart means even if tanan mawala, even daghan mga problema moabot sa akong kinabuhi, still God remains my priority. And this is an important reality makaigsunan. Sometimes, yes, na magi-crisis sa kinabuhi. Na mga problema, mga sakit moabot sa tua. But sometimes, ang krisis sa kinabuhi mag-expose sa tinuod na kondisyon sa atong kasing-kasing. Ug mao ni ang nahitabo sa Israel. Ang Babylonian captivity, ang exile, nag-expose kung unsa ang tinuod na kondisyon sa ilang kasing-kasing. Yes, they love God. Sa panahon nga maayo ang grabe ang abundance sa nasod sa Israel. Pero panahon nga under sila sa Babylonian captivity, dito nakita nato ang grabe na mga pagbagulbol, grabe nga rebellion sa nasod sa Israel, mas naglala ang rebellion sa ilang kasing-kasing. Kaya gani ato nakita no nga ang captivity wala nagsulbad, mas nag-worst ug nagpakita kung unsa ang tinuod na kondisyon sa ilang kasing-kasing. And that is also true sa atong kinabuhi. I don't know if familiar mo sa katong story bitaw or katong illustration ba nga nadungga naman tingali na ninyo dinhi. Katong coffee in the cup. May imagine gahawid ko og kape. Then naay nakabangga sa ako. Nausik dayon ang kape. Sa panahon nagibanggaan ko. Ang pangutana, nganong nausik ang kape? Nganong nausik ang kape? Tungod kay gibanggaan ko? Or nausik ang kape kay kape man ang sulod sa cup? Okay? So ang point dito, no, mo nang gingon ako bitaw, kung tea or kung gatas ang nausik, normal, kay gatas man ang naa sa sulod. So mo gito ang nausik. So ang point dito, dili ang pagbangga sa imuha. Ang point dito is kung unsa ang sulod sa cup sa time nga nabanggaan ka. Because in reality, makaigsunan mo na ingon nila, challenges don't create, they reveal. Ang mga pagsulay sa atong kinabuhi, ang mga bumps sa atong kinabuhi, ang mga sumbag sa kinabuhi, di ba? Wala siya nag-create. Nag-reveal siya kung unsa ang naa sa sulod. So sa panahon nga naay bumps, unsay ni gawas? Kasuko, bitterness, pride, fear, self-pity, or ang nigawas is pagtuo, pasensya, grasya, or pagsalig sa Ginoo. Manaingon nila, don't blame the bump, check the cup. Sa time nga naay mga bumps, naay mga challenges nga moabot sa atong kinabuhi. So if you explode in anger, kung correctionan ka, kung gibadlong ka, it's not the correction, it's not ang pagbadlong. If you gossip, sa panahon nga nasakitan ka, it's not the hurt. Dili ang kasakit nga naa sa imong kasing-kasing. Kung nag-quit ka kay naay pressure, naay problema nag-abot or nasuko ka sa isa ka tawo, it's not the pressure igsuon. It is just revealing what's inside. Because ang krisis nag-expose lang kung unsa ang naa sa atong kasing-kasing. Busa ingon sa book of Matthew chapter 12, although nagisgot siya mahitungod sa atong baba, ingon niya, out of the abundance of the heart, the mouth speaks.
Dili lang sa imong baba, but even sa imong actions. So kung ay mga negative na mga responses nato sa kinabuhi, either sa personal man na siya, pamilya man na siya, ministry man na siya, it's a call for us to check our hearts. Nganong inani ako response? That is why ang challenge sa atong passage makaigsunan, seek God when life is full of bumps. Seek God in your brokenness. Seek God even in your loss and loneliness sa kinabuhi. Because seeking Christ means you don't commit even, ibutan na to sa fear, you don't compromise even in challenges. You wait, you pray, you discern, and you commit to faithfulness even in challenging season sa imong kinabuhi. Ano say promise diya sa Ginoo? When we seek Him with all our heart. So sa ingon diya sa verse 13, you shall find me. So kung naay bumps, naay challenges, and when you seek God, when you pursue intimate relationship with Him, ingon sa Bible, you will find me. And when you find God, when you found God, then tingali na ay panik, pero pulihan niya sa peace ang panik na maabot sa imong kinabuhi. Wisdom replaces confusion. Tingali makaingon ka nga nagluya na ka, pero hatagan ka niya kusog nga ma-overcome nimo na siya ng mga challenges. Tingali matintal na ka nga musukol, pero tagaan ka niya pasensya. Or kahababot ang punto sa imong kinabuhi nga naa kay identity crisis. Then tabangan ka sa Ginoo. Nga ihatag niya ang security sa imong kinabuhi. Kay ngano man, siya man ang mag-feel sa emptiness ug siya ang maghatag sa tinuod na kalinaw sa atong kasing-kasing. Busa ang pangutana sa atong tanan, even sa akong kaugalingon karon nga gabi. Is your heart divided or not? If our hearts are divided, ingon sa pulong sa Ginoo, seek God. Because whole hearts igsuon are not accidental. They are intentional. Ug mo nang una nga butang na makita nato dinhi sa passage nga atong gibasa. Secondly, whole heart commits in love. Kung atong tanawon sa Jeremiah chapter 29, ang keyword diyan nga akong gihatag is commit. And kung atong tanawon sa background sa Jeremiah 29, it was written to people who were exiled for 70 years. As I've said, 70 years under the Babylonian captivity. That means, nga daghan sa ilaha, expected na mamatay sila diha sa taas na panahon. Ang uban sa ilaha diya na magminyo. Ang uban sa ilaha diya na manganak. Ang uban sa ilaha, muagi sa daghan nga makalisod. Although, wala man sila nag-expect og 70 years, but nagatuogid ko nga, nagunahuna sila nga magpuyo sila sa Babylon, sa Babylon for a long time. Pero unsay ingon sa Ginoo sa ilaha? Kung naton tanawon sa previous na mga verses, especially in verse 5, ingon niya, build houses, settle down, plant gardens, and eat what they produce. Marry, have sons and daughters. In other words, mga kaigsuonan, even in broken seasons, even sa panahon nga uncomfortable mo, even sa panahon na galisod mo, even sa circumstansya nga dili mo kasabot, unsa ingon sa Ginoo sa ilaha, commit. Make a commitment even in uncomfortable season sa inyong kinabuhi. Because a whole heart igsuon does not love temporarily. A whole heart commits faithfully. Kaya mo nang gingon bitaw nako no, sayon kay mag-alagad sa Ginoo kung abunda ka. Sayon kay mag-alagad sa Ginoo kung daghan kag kwarta sa bangko. Kung maayo imong lawas, lami kay mag-alagad sa Ginoo. How about sa panahon nga nagsakit ka? How about sa panahon nga daghan ka ginaagian na kalisod sa kinabuhi even sa imong family? Are you willing to commit sa pag-alagad sa Ginoo? Because commitment igsuon is a decision.
wala na nagbase sa feeling. Kaya ang feeling nato usab-usab man gyud na magipanahon nga di ta ganahan moadtog simbahan. May mga panahon di ta ganahan moadtog prayer meeting. That is why we are building our lives, we are building our ministry not based on feelings mga igsunan. But it's about covenant. Kung base lang sa feelings bitaw ang pag-alagad sa Ginoo or even ang gugma sa Ginoo sa tuwa, usa kay nahitabo sa ato ba? Kung higugma ta sa Ginoo sa panahon lang nga maayo ta sa iyaha? How about katong panahon nga nagrebuild ta, gibiyaan ba ta sa Ginoo? And yet God commendeth His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Even sa katong time nga nagrebuild ta sa iyaha, even sa time nga unfaithful ta sa iyaha. And that is why sa Bible, we love Him because He first loved us. That is why we love Him. We commit even in broken seasons, uncomfortable seasons sa atong kinabuhi. Because a whole heart says mga igsuon, I will love you not only when it is easy or when it is convenient, but I will love you because even if lisod, even if inconvenient sa ako ang higugmaon ka o alagaran ka. And mo nang giingon ako no, ang greatest example nato walay lain kundi si Jesus Christ. He did not love us because we were easy to love. He loved us even through rejection, betrayal, and suffering. Ug mo nang gugma nga naay commitment igsuon. Ug mao nang gugma that honors covenant, unending, and even eternal. Ug mao nang agape nga paghigugma. Ug mao nang gugma nga ginapangayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. That is why in ministry, in your families, commit, be faithful even if it is hard. And sometimes makaigsunan, commitment requires sacrifice. Ug mo nang giingon ako, Jeremiah's audience ang nasod sa Israel this time, ilang dawaton sa kinasing-kasing nga magpuyo ta dinhi sulod sa 70 ka tuig. Lisod, pero kinahanglan nato dawaton. And it involves surrender on their part makaigsunan. Di ba sa Kaminyoon, diha man gyapon na mga panahon nga i-surrender na to, i-commit na to sa Ginoo even if uncomfortable. Sometimes we need to surrender our pride. We need to surrender our bitterness sa Ginoo. I-surrender na to atong fear sa iyaha. Just like the Lord Jesus Christ, He surrendered His life. And that mirrors whole heart makaigsunan. Is sacrifice nga nag-surrender sa iyang kinabuhi para sa ato. O ginahanglan kay na no even sa atong ministry because relationships, ministries without commitment creates instability. Nabisan sa kaminyoon na kung walay commitment, unstable gyud ang kaminyoon. Nayusa ka couple ba? Usa sa ilahagi interview na niabot man sila 50 ka tuig. Gipangutana sila nga yun sa ninyo nga nikaabot mo og 50 ka tuig. Nagsmile ang asawa ug ang tubag niya mao ni, we were born in a generation where if something broke, we fix it. Wala na mo ginalabay. And that's commitment makaigsunan. Not perfection, but repair. Helping one another in spite sa mga imperfection. And the same gyapon sa atong kinabuhi, sa atong ministry, a whole heart in Christ does not discard relationships or even service easily. It repairs, it forgives, and even it rebuilds mga igsuon. So that makapadayon ta sa atong pag-alagad sa Ginoo, building up the body of Christ. So mo nang giingon ako, our greatest model, Jesus Christ. Gihigugma ta bisag lisod. And we love Him because He first loved us. And lastly, a whole hearts build godly relationship. Ug mo nang giingon ako sa verse 13, you will seek me and find me when you search me with all your heart. And this is the context makaigsuunan.
This is the context of Jeremiah chapter 29. Ang ilahang relationship sa Ginoo nag-epekto, nagbunga dili lang sa ilang kaugalingon, but even to the people around them. Number one, gyud sa ilang pamilya, sa ilang community. Kaya ang change makaigsuunan dili ra na sa personal. Muna na usa ka preacher ingon niya, if you are a child of God, if anyone is in Christ, he is a new creation. And that relationship must produce change sa imo and also sa uban. You will learn to love others. Muna imposible kaayo, ingon pa sa usa ka preacher, Jason Lim, ingon niya, imposible kaayo, Kristohanon ka, wala kay pagpakabana sa imong igsuon. Because your relationship with God must impact others. Busa ingon sa Bible, you shall love the Lord with all your heart, with all your soul and mind. Also, unsa ingon day niya? Love others as yourself. And ang relationships nga ma-produce nimo, magbunga sa imong kinabuhi, must be godly relationships. Because you will stop looking for someone, for other people to complete you. Because you are already complete and satisfied in Christ. That is why someone said, godly relationships begins with godly identity. But broken relationships often come from broken identity. If I don't know who I am in Christ, I will ask someone to define kung kinsa ko. Kung dili ko secured sa akong identity sa Ginoo, then I will cling emotionally to other people from other relationships. If I don't feel valued in Christ or by Christ, then I will look my identity on other things. Either tao man na siya, circumstances man na siya, or butang man na siya. Pero kung kabalo ka sa imong identity that you are complete in Christ, you are already loved, you are already accepted, you are already secured in Christ, then from that place of security, you will build healthy relationships. Kay puno man ka sa Ginoo, satisfied man ka sa Ginoo. And if Christ is not honored makaigsuunan, then the relationship will eventually be destroyed. But when Christ is central, then love becomes stable. And there will be satisfaction, there will be peace, and even security sa imong kinabuhi. Sumo ka ng mga blessings nung ato makita dinhi no sa mubo na panahon sa Jeremiah chapter 29. Busa akong challenge lang karon nga hapon sa atong tanan, surrender your whole heart to Christ, not just your problems, not just your broken seasons. Because many people seek God only when they are in crisis. They seek Him for a better marriage, relief from loneliness, financial breakthrough, solution sa mga problema, or even emotional healing. In short, pakaigsuunan mo ning danger bitaw sa Christianity usahay, mangita lang ka sa Ginoo for personal benefits ba? Not seeking Himself. Okay? But God is calling us to seek Him, not just solutions sa atong mga problema. And that is why establish a daily devotion before daily decision sa imong kinabuhi. Ampo, pangayog tabang sa Ginoo. Reflect before you speak and seek God before you react sa imong kinabuhi. Spend time with God daily sa imong kinabuhi. And also reorder your relationships around Christ. Okay? I know tanan ta dinhin ano magitay personal nga relasyon sa Ginoo, then kung wala pa, then come to Christ, repent, believe, and accept Him as your personal Savior and make Him as the center sa imong relationships. So reorder your relationship with Christ and respond publicly and personally. Okay? Make a renewed commitment sa imong kinabuhi, an active prayer, active commitment sa pag-alagad sa Ginoo, and remove something that even competes your
devotion. And I will end this message sa usa ka storya mahitungod sa usa ka pamilya. Several years ago daw, naay usa ka pamilya nga nasunugan. Nawala tanan, ilahang balay, mga gamit, and tanan nga mga memories nila sa balay nawala. The father stood outside watching the flames consume what took him for years to build. And the mother was holding their children because the children were crying, shocked, confused. And sa panahon nga nagundang ang kalayo, nothing remained but blackened beams and smoke. And nayo sa ka-reporter na duol sa ilaha and gipangutana ang papa. Sa giagian ninyo karon unsay pinakasakit para sa imuha? And ang tubag sa papa, ingon niya, he looked at the ruins and said something unexpected. Ingon niya, it's not the house, but it's what I stored inside that I thought would last forever. And ingon niya, but we're still a family. As long as we're together, we can rebuild. As long as we are together, then we can rebuild. And that's the context of Jeremiah chapter 29, mga igsunan. As I've said, it was written to people nga dili lang balay ang nasunog, kinatibukan, daghan nawala sa ilaha because Jerusalem was destroyed this time. The temple was gone. But God was teaching them something deeper. And God is giving them a message, mga igsunan. If I still have your heart, then you can rebuild anything. Kaya ang greatest tragedy, mga igsunan, dili ang balay nga nasunog. But ang greatest tragedy nga mahitabo sa atong kinabuhi is ang atong kasing-kasing nga nitalikod na sa Ginoo. And that is why God is calling us in broken seasons and even in good seasons sa atong kinabuhi, seek me and you will find me. Ug hinaot nga ang pulong sa Ginoo nga ato natun-an karon nga hapon, nagpahinumdom sa atong tanan sa mabuot na panahon. Bagampo ta, Ginoo, salamat sa imong pulong nga amon na pamalandungan, panalangin ni kadto na makamatuoran sa among kasing-kasing. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.